ang mga numbers kanya palagi na lamang nagko-concentrate sa Senado, sino ba yung majority, sino bang minority. Tila nakakalimutan nila yung mas importanteng numero na napakalaki ng kaugnayan ng mga mamamayan na sana yun muna yung unahin. Yan, opo. Hindi naman namin kanya sinasabi na hindi nila pag-usapan yung numero nila kung sila pa rin o mapalitan o ganyan. Pero unahin din ninyo kanya yung mga numero na talagang direkta kanyang may kinalaman sa sikmura ng Pilipino. Ang sinasabi niya, tingnan mo po ninyo kanya yung ating inflation rate ngayon, 7.2%. Tapos, yan, lumundag sa 7.2. Alam mo kung ibig sabihin niya? Ang nasasaktan talaga dyan, mga karaniwang mamamayan, na talagang hindi nila malaman kung paano sila babaluktot sa maiksing kumot. Nako. Di ba? At napakarami ng pagbabaluktot na ginagawa nila dyan. Mula sa pagkain, sa gamot, sa gastusin sa medisina, sa kuryente, sa tubig, lahat na. Lalong-lalo na kung ikaw ay talagang inanantahanan. Siguro hindi malam mo, saan kukunin lahat itong mga ito? Magkano na exchange rate natin? Babagsak din sa atin yun eh. Sa mga tweet, hindi yata ang pinaggagawa nila. Pagkatapos, ano nga employment rate natin? Nako. Sobra na. Yung mga namumuhunan na nanggagaling sa ibang bansa, sumadsad din. Isip-sipin mo, higit sa kalahati ng foreign direct investment, bumagsak tayo. Magkano ang total natin na domestic debt? International debt, halimbawa, outstanding debt, lagpas sa 18 trillion pesos. These are the headwinds that block our economic activity. Ito dapat ang unahin namin. Ito. Paano mapapaniwala ngayon ang business community? Yung corruption, ayusin natin.